Epektibo ngayong araw ang fishing ban na ipinutupad ng kapwa Pilipinas at China sa Scarborough Shoal. At habang tuloy ang tensyon sa lugar, nagbawas naman ng flights ang isang Chinese airline papuntang Pilipinas. Walang nahuli ni isang isda si Mang Victor sa kanyang maghapong pamamalaot sa Masinloc, Zambales. Hindi kasi siya makadiretso ng Scarborough Shoal kung saan sila normal na nangingisda matapos magpatupad ng fishing ban doon. Talagang problema sa amin yun, yung ganun, pinagbawal. Maraming isda doon makukuha namin. Si Mang Tony na 20 taon ng mangingisda, naghihimutok sa pagbabawal sa kanilang mamalaot sa lugar na pag-aari naman daw ng Pilipinas. Hindi na tayo nabuhay, tapos doon din tayong umasa yung mga pamilya. Huwag nilang ibigay, dapat ipaglaban na nila talaga na talagang sa atin yan. Tuloy, karamihan ngayon sa mga bangka rito sa Masinloc nakatenga dahil sa fishing ban. Ilan sa mga mangingisda naisip munang sumideline sa pagko-construction worker. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tatagal ang ban hanggang Hulyo. Giit naman ni Pangulong Aquino na walang kinalaman ng fishing ban ng Pilipinas sa agawan sa Scarborough. Atin ho yan, kailangan ho natin gawin yung dapat para makarecover itong ating marine resources. Epektibo rin ngayong araw ang ipinatupad na fishing ban ng China sa South China Sea. Sa gitna naman ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, nagbawas ang China Southern Airlines ng kanilang flights papuntang Pilipinas kasunod ng pagkansela ng tour packages ng ilang turista. Pati ang pag-export natin ng saging, pinya at papaya sa China, may higpit na ininspeksyon ngayon ng mga Chino. Sa kabila nito, tiniyak ng DFA na dinadaan pa rin nila sa diplomasya ang pagre-resolba sa gusot. Mula dito sa Zambales, Mia Reyes, News 5.